2-0 na ang Lakers sa series nila sa best of 7 na to. Pero si LeBron hindi pa rin kampante kahit nagawa pa nilang pigilan itong si Durant. After ng game 2 kasi, si LeBron nagbigay ng warning sa mga teammate niya na hindi pa nga raw sila dapat maging kampante sa series na to kahit nagagawa nilang pigilan si KD dahil si Durant nga raw yung type ng superstar na kayang mag-control ng buong series kahit nahihirapan yan sa early games. Kaya nga raw niyan bumawi anytime, lalo na kung mapapabayaan nila na mag-explode yan sa game. Alam ni LeBron dahil ilang playoffs niya na nakaharap itong si KD, kaya hanggang ngayon buhay pa rin yung rivalry nila. Based sa report at stats mismo kasi, si KD sa game 2 kitang-kita nga raw na sobrang hirap yan sa depensa na ginagawa ng Lakers. May double team defense, half court pressure, hawak pa lang yung bola, talagang hinahabol na. Dahil ang gusto nga ng Lakers, i-force nga raw itong magkamali. Kaya halos umabot naman talaga sa 9 turnovers ang nagawa niyan na masasabing effective talaga yung strategy ng Lakers. Credit kay Marcus Smart. Nawalan siya ng scoring rhythm sa second half, 3 points lang sa last 2 quarters. Rare nga raw to, halos hindi nangyayari sa karir ni Durant to na sobrang baba ng scoring plus mataas ang turnover sa playoff game pa. Kaya yan mismo yung nagiging problema ng Rockets, nawawala sa consistent at elite scoring si KD ngayon dahil sa ginagawang depensa ng Lakers. Pero si LeBron parang hindi pa rin nagpapakampante sa series na to kahit hawak nila ang 2-0 lead. At meron siyang 32-0 record sa playoffs kapag 2-0 lead, mataas ang percentage na makuha niya ang series. Walang satisfaction si LeBron ngayon na nararamdaman nga raw eh. Hindi siya natutuwa na nahihirapan lang si Durant. Hindi niya iniisip na kontrolado ng araw nila ang series na to dahil mas nagiging delikado nga raw si KD. Dahil sa poor performance niya sa early, mas magiging motivated nga raw to na bumawi sa late game. Yan mismo yung inaasahan ni LeBron na mas magiging aggressive nga raw si KD. Lalo na pagdating sa perimeter at 3. Mas focus na ngayon yan. Yan din mismo yung sinabi ni KD sa post-interview after ng Game 2 poor performance niya. Tinawag pa ni LeBron si Durant na first ballot Hall of Famer. Ibig sabihin, elite player na siguradong Hall of Fame agad. Si KD kayang mag 30 to 40 points nga raw sa game, lalo na kung magkakamali ang Lakers. Kaya nakikitang kaya nitong baguhin ang momentum ng series. Isang maling galaw lang ng Lakers, pwedeng maging 2-1 agad ang series, lalo na Game 3 at 4 nasa home na ng Rockets. Pwedeng balik ta rin nga raw ang series na to. Pero di natin sure dahil sa latest update naman about sa condition ni Reeves, based sa report ni Shams Charania, mas ahead talaga ang recovery timeline ni Reeves kumpara kay Luka ngayon. Nagsimula na kasi si Reeves sa 1-on-1 on-court drills at yung susunod na step 3-on-3 tapos 5-on-5 scrimmage. Kaya yung possible return nakikita kay Reeves Game 5, April 9 yung date mark. Last part na ng series to kung may Lakers pa, pero sure yan, pwede siyang makabalik pero hindi nga raw fully cleared. Based sa reports, medicine analysis, ang progression ni Reeves 1-on-1, 3-on-3 tapos 5-on-5, karaniwang tumatagal nga raw yan ng 1 week. Kapag kumpleto to, saka pa lang siya papayagang maglaro. Kaya yung realistic time nga raw, Game 5 or Game 6 ang pinaka-possible return nitong si Reeves. Depende kung walang setback sa rehab. Importante kasi sa Lakers na makabalik isa man kay Luka o Reeves sa series na to. Kahit late series na dahil kung makakabalik si Reeves, babalik sa kanila yung 23 points per game nito. Malaking tulong sa team offense, secondary playmaking at ball handling. Hindi gaanong ma-overuse si LeBron para magamit sa late game. Tapos meron pang support kay Luke Kennard dahil hindi naman sustainable nga raw na mabubuhat nitong si LeBron, Marcus Smart o Luke every game kahit limited minutes nga lang daw, malaking bagay yung pwedeng maging support nitong si Reeves kung makakabalik siya. Bawas ang pressure kay LeBron, dagdag scoring pa at shot creation. Mas malaking boost sa team offense ang aasahan ng Lakers dahil ngayon mukhang malabo na ring makabalik itong si Luka sa first round kahit late return dahil ayaw isa palaran ng Lakers front office yung injury nitong si Luka. Imbis hamstring lang, baka kasi mas maging malala pa, baka maging prone injury pa to sa mga susunod na season. Yan yung iniiwasan nila. Pero ang Lakers kasi ngayon, based sa mga analyst, hindi kayang sumabay talaga sa scoring lalo na sa rebounding kontra dito sa Rockets. Kaya ang kailangan nga raw talaga nila sa series na to, maging elite defender tulad ng ginawa nila sa Game 1 at Game 2.
Yan yung pinakamalaking factor na magamit pa rin nila kahit nasa home court ng Houston Rockets. Matinding depensa na dahilan bakit naging inefficient ang Rockets. At isa pa, yung forced turnover na ginawa nila lalo na kay Durant na wala rin yung consistent scoring ni Red Shepherd dyan. Kaya mas pinili ni Ime Udoka na limit yan sa 10 minutes lang sa buong 2 games. Halos 0 points, 0 of 4 sa field, 0 of 3 sa 3. Kaya nawala yung impact ng elite shooter na to eh. Hindi yan nakasabay sa scoring ni Luke Kennard sa outside. Mahina ang shooting ng Rockets lalo na sa 3-point area. Nasa 30% lang. Walang ambag ang bench, maraming turnover pa lalo na si KD dahil sa pressure defense. Kaya nakikitang ang susi ng Lakers talaga sa series na to, matinding depensa lalo na kay Kevin Durant. Yan mismong araw yung kailangan maging consistent para dito sa Lakers.